Ang mga kamay ni Lena ay magaan at mabilis. Kinokolekta ang bawat piraso ng sirang salamin mula sa larawan na ibinagsak ni Mateo. Hindi siya nagsalita o nagpakita ng anumang reaksyon. Tanging ang tahimik na ingay ng paglilinis ang pumupuno sa silid na tila lalong nagpagalit kay Mateo. Ano? Hindi ka ba magsasalita? Pilit ni Mateo. Ang kanyang tinig ay parang basag na baso, puno ng mapait na galit. Hindi ka ba magrereklamo? Tulad ng iba, iiwan mo rin ako kapag napagod ka na sa paglilinis ng kalat ko, sa pag-aalaga sa isang lumpo. Malamig na tumayo si Lena, ang kanyang likod ay nakaharap kay Mateo. Hindi po ako ang iba, Ginoong Mateo. Ang kalmadong tugon niya ay parang langis sa apoy. Huwag mo akong tawaging Ginoo. Ang kailangan ko ay hindi isang tagapag-alaga. Ang kailangan ko ay kalayaan. Kalayaan mula sa lugar na ito. Kalayaan mula sa lahat. Ang huling salita ay halos bulong, puno ng matinding pighati. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Cecilia. Ang kanyang tindig ay tuwid at walang bahid ng anumang emosyon, maliban sa isang pilit na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang kanyang kasuotan ay laging elegante, isang paalala ng kanyang posisyon. Ang kanyang mga mata, matatalas at mapanuri, agad na iniskane ang mga sirang gamit sa sahig at ang nagpupuyos na mukha ni Mateo. Mateo, malamig niyang sabi, walang tanong sa kanyang tinig. Lena, pakilinis iyan. Nalilinis ko na po, Doña Cecilia, tugon ni Lena, na nakatayo na at bitbit ang basurahan. Magluluto na rin po ako ng hapunan. Salamat, Lena, sabi ni Doña Cecilia. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Lena ng mas matagal kaysa karaniwan. Ikaw ay napakamaasikaso. Hindi ko alam kung ano ang gagawin namin kung wala ka. Ang mga salita ay tila papuri, ngunit mayroong bahid ng isang bagay na iba. Isang pagmamanipula o isang babala. Naramdaman ni Lena ang bigat ng tingin ni Doña Cecilia. Ito ay hindi lamang pagmamasid. Ito ay pagsusuri. Tulad ng isang bantay na nagbabantay sa isang bagay na mahalaga o isang bagay na maaaring magdulot ng panganib. Ang mga mata ni Lena ay bumalik sa larawan sa basurahan. Ang mga ngiti ng pamilyang De La Cruz ay nabasag kasama ng salamin. Nagbalik ang alaala, ang araw na nabago ang kanyang buhay. Ang mahabang lamesa sa opisina ni Don Gabriel, ngayon ay wala na ang Don. Sa halip, naroon ang abogado, si Terciano Ramirez, at ang pamilya De La Cruz, si Doña Cecilia, Mateo. Noon ay nasa gulang na 20, nakaupo sa tabi ng kanyang ama, matikas at puno ng buhay. At ilang malalayong kamag-anak, pawang naghihintay. Si Lena, noon ay naroroon bilang isang attendee, hindi bilang bahagi ng pamilya, nakaupo sa likod, halos hindi napapansin. At sa aking kaisa-isang anak, si Mateo de la Cruz, ang Hacienda Paraiso, kasama ang lahat ng ari-arian nito. Ngunit may isang probisyon. Basang malakas ni Ateriam Ramirez, ang kanyang tinig ay nag-echo sa silid. Ang pangangalaga kay Mateo ay ipinagkakatiwala kay Binibining Lena Reyes, kapalit ng isang maliit na bahay at lote sa loob ng hasyenda, at buwan ng sahod na sapat upang tustusan ang kanyang pamilya. Ang silid ay biglang napuno ng bulungan. Ang mukha ni Doña Cecilia ay naging bato. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo ng kay Lena, puno ng isang halo ng pagkagulat at hindi pagtanggap. Ang mga kamag-anak ay nagbubulungan tungkol sa katiwala at sa kanila, na nagpapahiwatig ng kanyang mababang katayuan at ang di angkop na pamana. Mateo, nooy nakaupo sa tabi ni Don Gabriel, ay tumayo. Ama, ano ito? Ang kanyang boses ay puno ng galit, nakatitig kay Lena na may pagdududa. Ngunit si Don Gabriel ay patay na. Ang di inaasahang pamana ay isang pait na kaganapan, isang mantsa sa marangal na pangalan. Para kay Lena, ang sandaling iyon ay isang halo ng kaguluhan at pag-asa. Lote at bahay, buwan ng sahod,
Ito ang kanilang kaligtasan. Bumalik sa kasalukuyan, si Lena ay naglakad sa maliit na kubo na itinuro sa kanya. Ito ay matatagpuan sa gilid ng hasyenda, malapit sa kural ng mga kabayo, at malayo sa mansyon. Hindi ito ang bahay na inakala niya. Ito ay luma, yari sa kawayan at kahoy, may sirang bubong sa isang sulok, at amoy lupa at lumang papel. Malinaw na hindi ito pinaghandaan para sa kanya, kundi isang lumang tirahan ng mga kasama sa bukid na pinaglipasan ng panahon. Ang kanyang unang araw ay lumipas sa paglilinis, pag-aayos. Ang kanyang mga kamay, sanay sa pagtatrabaho, ay hindi nagpapabaya. Ngunit ang pighati sa kanyang puso ay hindi nawawala. Isang hapon, habang nililinis ang isang lumang kabinet, nahawakan niya ang isang maliit na kahon sa ilalim ng isa sa mga tabla. Ito ay puno ng mga lumang papel, mga drawing ng halaman, mga listahan ng mga pangalan, at mga sulat kamay na tala-arawan na tila hindi na binuksan sa loob ng maraming taon. Ang mga drawing ay tila mga mapa ng lupa na may mga markang hindi niya maintindihan. Ang mga listahan ng pangalan ay tila mga manggagawa, mga kasama sa bukid. At pagkatapos, nakita niya ang isang lumang papel na may nakasulat na pangalan, Reyes. Hindi lamang yon, ngunit may isang maliit na mapa ng isang bahagi ng lupa na mayroong nakasulat na pag-aari ng pamilya Reyes bago ito burahin at palitan ng Hacienda Paraiso de la Cruz. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Reyes, ang kanyang apelyido. Hindi ba't ang kanyang lolo ay laging nagkukuwento tungkol sa lupa na ninakaw mula sa kanila? Nagkataon lamang ba ito? O may mas malalim na koneksyon? Isinilid niya ang mga papel pabalik sa kahon. Ang kanyang isip ay naguluhan. Kailangan niyang maging maingat. Bumalik ang kanyang alaala sa gabi bago ang pagbabasa ng di inaasahang testamento. Ang kanilang kubo sa baryo, malapit nang mawala sa kanila dahil sa pagkakautang. Lena, anak, paano na tayo? Tanong ng kanyang nanay. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang mga kapatid maliit pa ay nakatingin sa kanya, umaasa. Si Don Gabriel, bago siya pumanaw, ay minsang pumunta sa kanilang baryo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit binigyan siya nito ng isang kakaibang alok. Alagaan mo ang aking anak, Lena, sabi ng Don. Ang kanyang tinig ay malungkot at tila nagsisisi. Ang aking anak ay nangangailangan ng isang katulad mo, isang may puso at may paninindigan. At kapalit nito, ang inyong pamilya ay magkakaroon ng bahay at lupa. Ito ay isang kasunduan. Noon, ang pagtanggap ay isang kapasyahan ng desperasyon. Walang ibang pagpipilian. Ang kanyang pamilya ay kailangan niya. Ang kanyang inang may sakit. Ang kanyang mga kapatid na walang kakainin. Ito ay sakripisyo. Ngunit ngayon, habang tinitignan niya ang pangalan ng kanyang pamilya sa lumang mapa, naramdaman niya ang isang bagong uri ng bigat sa kanyang balikat. Hindi lamang ito tungkol sa kaligtasan. Ito ay tungkol sa isang bagay na nasira. Isang bagay na kailangan niyang ayusin. Kinaumagahan, muling ipinakita ni Mateo ang kanyang pagkamuhi. Habang inihahanda ni Lena ang kanyang pagkain, pinilit niyang itulak ang kanyang sarili mula sa wheelchair. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Umalis ka, sigaw niya. Ang kanyang mukha ay namumula. Hindi ko kailangan ng awa mo. Hindi ko kailangan ng kahit sino. Umalis ka. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Humarap si Lena sa kanya. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag. Ginoong Mateo, kailangan ninyong kumain. Kailangan ninyo ng lakas. Para saan? Para magpatuloy sa walang kwentang buhay na ito? Sumbat niya. Ang kanyang mga mata ay pinupuno ng luha ng galit at pighati. Kahit mamatay pa ako rito, wala kang pakialam. Lahat kayo. Isang saglit ng katahimikan. Lena ay lumapit, hindi sa takot, kundi sa isang tahimik na determinasyon.
Hinawakan niya ang balikat ni Mateo. Ang kanyang paghawak ay banayad, ngunit matatag. May pakialam ako, Hinoong Mateo, at hindi kayo mamamatay. Hindi ko hahayaan. Tiningnan siya ni Mateo. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng pagkagulat. Ang pagiging kalmado ni Lena ay parang isang pader na hindi niya kayang buwagin. Ang kanyang mga salita ay tila isang di inaasahang patak ng ulan sa isang tigang na lupa. Hindi na nagsalita si Mateo. Tanging ang matinding hininga niya ang naririnig. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Lena. Nagtataka, nagdududa. Ngunit mayroong isang bahid ng isang bagay na iba. Isang bahid ng pagkilala. O marahil, isang napakaliit na butil ng pag-asa. Ang paglipas ng mga araw sa Hacienda Paraiso ay tila isang malaking, tahimik na paglanghap. Nakasanayan na ni Lena ang ritmo ng buhay, ang maagang pagbangon kasabay ng pagtilaok ng tandang, ang paghahanda ng almusal ni Mateo, ang paglilinis ng silid nito, ang pag-aalaga sa mga halaman sa hardin ng mansyon, at ang pagdaan ng hapon sa pagsasaayos ng kanyang sariling maliit na kubo. Habang ang kanyang mga kamay ay abala, ang kanyang isip ay hindi tumitigil sa paggalugad. Ang pangalang Reyes na nakita niya sa lumang mapa ay tila isang butil ng buhangin na nagpapalaki sa bawat paglipas ng araw. Unti-unting lumilikha ng isang perlas ng kuryosidad sa kanyang puso. Isang umaga, habang nag-aayos ng mga bulaklak sa pasilyo, nakasalubong niya si Aling Nena. Si Aling Nena ang matandang katiwala ng hasyenda, halos kasing tanda na ng mga lumang puno ng mangga sa bakuran. Ang kanyang balat ay mayaman sa mga guhit ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng mga kwentong hindi kailanman ganap na nasambit. "Magandang umaga po, Aling Nena." Bati ni Lena, may ngiti. "Magandang umaga, Lena," tugon ni Aling Nena. Ang kanyang tinig ay parang kaluskos ng tuyong dahon. "Ang galing mo sa pag-aalaga ng mga bulaklak. Parang ikaw mismo ang bumubuhay sa kanila." Maliit na ngiti ang isinukli ni Lena. "Salamat po." Nagpatuloy sila sa paglalakad, at sa sandaling iyon, tila nagpasya si Aling Nena na magbahagi ng kaunting alaala. "Alam mo, Lena, ang Hacienda Paraiso ay dati iba. Maliliit na bukirin lang. Pero nang dumating si Don Gabriel, bigla itong lumaki. Parang may magik." Huminga siya ng malalim. Maraming blessings ang pamilyang De La Cruz, pero may mga nagsasabi rin na kasama ng blessings ay may mga sumpa. Ang lahat ng biglaan may kapalit. Nagulantang si Lena. "Sumpa po? Bakit po?" Tumingin sa malayo si Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay parang nananawagan sa nakaraan. Ang yaman ay nakakapagpabulag. Ang kapangyarihan nakakapagpamanhid. Marami ring maliliit na tao ang nawalan ng lupa noon. Basta na lang nawala. Pero huwag kang mag-alala, nakaraan na iyan. Hindi na dapat halukayin. Ang huling pahayag ay tila babala. Ngunit sa tono ng kanyang boses, narinig ni Lina ang lungkot at bahagyang takot. Mula noon, naging mas sensitibo si Lena sa mga kwento. Sa tuwing maririnig niya ang mga pangalan ng mga lumang pamilya, ng mga magsasaka, o ang mga pamagat ng mga lumang lupain, pinagsasama-sama niya ang mga ito sa mga kwento ng kanyang lola. Ang lola niya ay laging nagkukuwento tungkol sa lupain na kinuha mula sa kanila. Ang kanilang pinagmulan bilang mga tagapangalaga ng lupa, at kung paano ito biglang naging bahagi ng mas malaking hasyenda. Ang mga pira-pirasong kwento ay nagsisimulang bumuo ng isang buo. Sa loob ng kanyang maliit na kubo, sa ilalim ng lumang cabinet, kinalkal ni Lina ang kahon ng mga lumang dokumento, lumang mga drawing ng lupa, mapa, at listahan ng pangalan. Muli niyang nakita ang papel na may nakasulat na pag-aari ng Pamilya Reyes bago ito burahin at palitan ng Hacienda Paraiso, De La Cruz. Kinabahan siya, ngunit may matinding pagnanais na alamin ang katotohanan. Ang koneksyon na ito ay hindi na lang tsismis o alaala. Ito ay nasa papel.
Ang lupain na ibinigay sa kanya ni Don Gabriel, ang kubo na kanyang tinitirhan, ito ba ay isang anyo ng pagbabayad utang? Isang huling pagtatangka ng Don na iwasto ang isang mali, kahit papaano. Ang relasyon ni Lena kay Mateo ay nanatiling batid sa pagitan ng pagkamailap at tahimik na obserbasyon. Madalas pa rin itong sumisigaw, nagtatapon ng gamit, ngunit napansin ni Lena ang mga sandali ng katahimikan nito, kung saan ang mga mata ni Mateo ay nakatitig sa kanya, tila sinusuri ang kanyang bawat galaw. Ang kanyang pasensya ay tila isang hindi matitinag na bato sa harap ng galit ni Mateo. Isang hapon, habang nililinis ni Lena ang bahagyang kalat sa kwarto ni Mateo, nakaramdam si Lena ng matinding pighati. Ang kanyang likod ay bahagyang nakaharap kay Mateo. Minsan, naiisip ko, mas mabuti pang mamatay na lang ako, bulong ni Mateo. Ang kanyang tinig ay mahina, halos hindi marinig, ngunit puno ng bigat. Mas madali, walang gulo, walang kasinungalingan. Napatigil si Lena. Unti-unti siyang humarap kay Mateo. Kasinungalingan po, tanong niya, malumanay. Agad na nanliit ang mga mata ni Mateo. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha mula sa pagod tungo sa galit na pinipigilan. Wala ka nang pakialam doon, sagot niya, malamig. Hindi mo kailangan malaman. Bumalik ka na lang sa paglilinis. At muli, ipinagtago ni Mateo ang kanyang sarili sa likod ng pader ng galit at katahimikan. Ngunit ang mga salitang kasinungalingan at walang gulo ay nanatili sa isip ni Lena. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang suriin ni Lena ang mga kwento tungkol sa aksidente ni Mateo. Ayon sa opisyal na bersyon, nahulog si Mateo mula sa kabayo habang sumasakay sa hasyenda. Isang malungkot na aksidente lamang, ngunit may mga maliliit na detalye na tila hindi magkatugma. Minsan, narinig niyang nagsasabi si Aling Nena sa ibang kasambahay na, sayang, kung hindi lang sana siya nag-iisa, o kung hindi lang sana, basta. Ang mga putol-putol na pahayag ay nag-iwan ng butas sa kanyang isip. Sino ang kasama niya? O may kasama ba talaga? Bakit tila may itinatago? Habang unti-unting lumalalim ang kuryosidad ni Lena, lalo namang tumitindi ang pagbabantay ni Doña Cecilia. Madalas siyang magpakita ng biglaan, tila nag-iinspeksyon. Isang hapon, habang nag-iinuman ng tsaa si Lena at si Doña Cecilia sa hardin, may pahiwatig si Doña Cecilia. Lina, napakabuti mo sa pamilya ko, lalo na kay Mateo. Ngunit ang Hacienda Paraiso ay may mahabang kasaysayan. At ang ilang kasaysayan, mas mabuting hayaan na lang na manatili sa nakaraan. Ang paghalukay ay minsan mas nakakasama kaysa nakakabuti. Ang kanyang tinig ay banayad, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim, tila nagbabala. Naiintindihan ko po, Doña Cecilia, tugon ni Lena, kahit na ang kanyang puso ay nagsasabi ng kabaligtaran. Sadyang kailangan lang po nating matuto sa nakaraan, hindi po ba? Ngumiti si Doña Cecilia, isang pilit na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Maraming klase ng pagkatuto, Lena. Mayroong pagkatuto na nagdadala ng kapayapaan at mayroong pagkatuto na nagdadala ng kaguluhan. Umaasa akong pipiliin mo ang kapayapaan para sa ating lahat. Ang pagbabantay ni Doña Cecilia, ang mga bulong ni Aling Nena, ang mga pahiwatig ni Mateo, at ang lumang mapa sa kanyang kubo, lahat ng ito ay bumubuo ng isang komplikadong palaisipan. Naramdaman ni Lena na siya ay nasa isang labirint ng mga sikreto, at tanging ang kanyang pasensya at ang kanyang matinding hangarin sa katotohanan ang magiging gabay niya sa paglabas. Hindi na lamang ito tungkol sa paghahanap ng kaligtasan para sa kanyang pamilya. Ito ay tungkol sa paghahanap ng katarungan para sa mga nawalan at ang katotohanan para sa isang kaluluwang naligaw sa dilim. Ang mga araw ay dumadaloy ng dahan-dahan sa Hacienda Paraiso, ngunit sa loob ng mga silid nito, mayroong nagbabago. Ang tahimik na pagtitiis ni Lena, na dati nababalutan ng pagkamailap at galit ni Mateo, ay dahan-dahang gumawa
ng puwang sa kanyang puso. Hindi na lang ito awa o propesyonal na obligasyon. Mayroong kakaibang koneksyon na lumalalim sa pagitan nila. Tulad ng ugat ng isang punong matagal nang nag-iisa na nakahanap ng bagong lupa. Para kay Lena, ang paghahanap ng katarungan para sa kanyang pamilya ay tila unti-unting lumalagom sa pagnanais niyang tulungan si Mateo na makalaya mula sa anino ng kanyang nakaraan. Minsan, habang binabasa ni Lena ang isang libro para kay Mateo, isang kwento tungkol sa isang bayani na lumaban para sa kalayaan, napansin niyang hindi na ito kasing bangis. Nakikinig ito ng tahimik. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan, ngunit mayroong isang bagay sa kanyang paghinga na nagpapahiwatig ng pagkapit. Napansin ni Lena ang mga sandaling ito ng kahinaan, ng paghahanap ng kapanatagan, at sa mga sandaling iyon, ang kanyang puso ay tila nakadarama ng isang matinding pagnanais na ipagtanggol ito mula sa lahat ng sakit na bumabalot sa kanya. Isang gabi, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kumulog ng napakalakas at umilaw ang kidlat na tila humahati sa kalangitan. Nagulantang si Lena sa pag-iyak ni Mateo. Nagkaroon ito ng matinding panic attack. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang paghinga ay kinakapos. At ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Huwag! Huwag niyo akong ipagkaloob. Ama! Huwag! Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay nababasag sa pagkabaliw. Agad na lumapit si Lena. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Hinawakan niya ang mga kamay ni Mateo. Ang kanyang hawak ay matatag at puno ng kapanatagan. Ginoong Mateo, narito po ako. Hindi kayo nag-iisa. Ligtas po kayo. Niyakap niya ang noo nito. Hinahagod ang buhok. Ang lamig ng kanyang palad ay tila isang angkla sa gitna ng unos. Unti-unting kumalma si Mateo. Ang kanyang mga sigaw ay naging bulong hanggang sa marinig na lamang ang kanyang paghikbi. Ngunit ang mga salita na lumabas sa kanyang bibig ay nagpatindig sa balahibo ni Lena. Ayokong pakasalan si Elena. Hindi ko mahal. Pinilit lang ako ni Ama. Tumakas ako. Tumakas ako. Nahulog ako. Hindi aksidente. Hindi aksidente, Lena. Gusto ko lang makalaya. Makalaya mula sa mga plano niya. Ang huling bulong ay puno ng matinding sakit at pagkabigo. Niyakap ni Lena si Mateo ng mas mahigpit. Naiintindihan ko, Hinoong Mateo. Narito ako. Hindi kayo nag-iisa. Ang pag-amin ni Mateo ay isang malaking butas sa opisyal na kwento. Isang planadong kasal, pagkatakas. Hindi ito simpleng aksidente sa kabayo. Kinabukasan, habang naglilinis si Lena sa silid-aklatan ni Don Gabriel, isang lugar na bihirang bisitahin ni Doña Cecilia, napansin niya ang isang lumang tala-arawan na naiwan sa mesa, bahagyang nakatago sa ilalim ng isang tumpok ng mga pahayagan. Naalala niya ang kwento ni Aling Nena tungkol sa Don at kung paano ito nagkaroon ng mga pagpapala, ngunit pati na rin mga sumpa. Sa pagitan ng mga pahina ng tala-arawan, mayroong isang nakatiklop na lumang sulat. Ang papel ay luma at dilaw na, ang tinta ay kumupas, ngunit ang mga salita ay malinaw. Ito ay isang kasunduan sa pagitan ni Don Gabriel at ng isang Mang Delfin Reyes na nagpapahiwatig ng paglilipat ng lupa para sa isang napakababang halaga at mayroong isang pahiwatig ng panggigipit at pagbabanta. Ito ang lupa na ngayon ay bahagi ng Hacienda Paraiso, ang pangalan ng kanyang lolo. Ang lupa ng kanilang pamilya. Hindi ito nagkataon. Nagliliyab ang galit sa dibdib ni Lena. Sa mga sumunod na araw, tila mayroong bagong koneksyon sa pagitan ni Lena at Mateo. Hindi na ito galit. Ngayon, mayroong pagtitiwala. Isang hapon, inanyayahan ni Mateo si Lena sa isang bahagi ng hacienda na hindi pa nito napuntahan. May gusto akong ipakita sa iyo, sabi niya. Ang kanyang tinig ay mahina. Ang aking lihim na hardin. Dinala ni Lena si Mateo sa isang liblib na bahagi ng hacienda na napapalibutan ng matatandang puno at makakapal na halaman. Sa gitna nito,
Mayroong isang bahagi na tila isang maliit na bukas na espasyo kung saan makikita ang isang lumang bato na may nakaukit na maliit na imahe ng birhen, bahagyang nababalutan ng lumot at baging. Mayroong mga lumang marka ng gasgas sa mga puno sa paligid, na tila mga galos ng nakaraang gulo. Dito ako nagtatago, sabi ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bato. Kapag ayaw kong marinig ang mga sigaw ni Ama, kapag ayaw kong maramdaman ang bigat ng mundo. Habang hinahawakan ni Lena ang malamig na bato, tila nararamdaman niya ang sakit at kalungkutan ni Mateo. Ang mga gasgas sa puno, ang mga kalaliman ng lupa, lahat ay tila may sinasabi. Isang pahiwatig, isang alaala. Sa pagitan ng mga bagong tuklas at lumalalim na koneksyon, hindi naman nagtagal at napansin ni Doña Cecilia ang pagbabago sa pagitan ni Lena at Mateo. Ang kanyang mga mata, na dati matalim lamang, ay ngayon ay may bahid ng pagdududa at pagbabantay. Isang araw, habang nasa hapagkainan, nagkaroon ng pagkakataon si Lina. Doña Cecilia, sabi niya, ang kanyang tinig ay kalmado ngunit matatag. May natuklasan po ako, tungkol po sa mga lumang dokumento ng lupa at sa pangalan ng aking pamilya, ang Reyes. Inilabas niya ang lumang sulat mula sa kanyang bulsa, dahan-dahang inilapag sa lamesa. Nanlamig ang mukha ni Doña Cecilia. Ang kanyang mata ay nanlaki at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang sulat. Ano ito? Lena, bakit mo ginagawa ito? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay may bahid ng takot at galit. Hindi mo dapat hinahukay ang mga bagay na matagal nang inilibing. Hindi ito ang pinagkasunduan. Ang katotohanan po ang pinag-uusapan dito. Doña Cecilia, tugon ni Lena. Ang lupa po ng aking pamilya. Biglang bumangon si Doña Cecilia mula sa upuan. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Huwag kang lumampas sa iyong lugar, Lena. Alalahanin mo kung sino ka at kung ano ang ibinigay sa iyo ng aking asawa. Maaari kong bawiin ang lahat. Ang bahay at lupa na yan, ang sahod mo. Maaari kitang paalisin dito at wala kang magagawa. Ang kanyang tinig ay halos sigaw, puno ng matinding pagbabanta. Ngunit hindi natinag si Lina. Tiningnan niya si Doña Cecilia ng diretso sa mga mata. Ang kanyang paghawak sa sulat ay matatag. Hindi po ako natatakot, Doña Cecilia. Ang katotohanan ay may sariling buhay at ito ay narito na. Ang paghaharap ay tila isang malalim na paghinga, ang hudyat ng isang labanan na matagal nang nakatago sa ilalim ng Hacienda Paraiso. Ang mga araw ay dumaloy sa Hacienda Paraiso, puno ng isang kakaibang pag-asa at pangamba. Ang pader na bumabalot kay Mateo ay tuluyan ng gumuho. At sa halip ay nanirahan ang isang matinding pagnanais na hanapin ang katotohanan. Ngayon, hindi na siya nag-iisa sa paghahanap. Si Lena, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon, ay naging kanyang kasama. Ang apoy na nagpapainit sa kanyang nanlamig na puso. Isang hapon, sa kanyang silid, ipinikit ni Mateo ang kanyang mga mata. Pilit na ginugunita ang mga pangyayari sa araw ng kanyang aksidente. Si Lena ay nakaupo sa tabi niya. Ang kanyang mga kamay ay marahang hawak. Ang mga kamay ni Mateo, nagbibigay ng lakas. Hindi lang ako ang nandoon, Lena. Bulong ni Mateo, ang kanyang tinig ay nanginginig sa alaala. Si Marco, anak siya ni Gobernador Ramirez. Gusto ni Ama na mapangasawa ko si Elena, ang anak ni Don Felipe, para lalong lumakas ang alyansa nila sa politika. Pero hindi ko mahal si Elena. Tumakas ako. Sinundan ako ni Marco. Huminto si Mateo, humihinga ng malalim. Nag-away kami. Gusto niya akong pilitin. Hindi ko alam kung sinadya niya akong itulak o nabagsak lang kami sa gitna ng pagpupumiglas. Pero nahulog ako. Hindi ako makakilos. Naalala ko ang takot sa mukha niya. Tapos dumating si Ama. Napaigtad si Lena. Ang Don? Oo, sagot ni Mateo. May pait sa kanyang tinig. Nakita niya ang nangyari. Imbes na tulungan ako, ang una niyang inisip
ay ang reputasyon ng pamilya, ang alyansa, ang kapangyarihan. Umiling si Mateo, may bumalong luha sa kanyang mga mata. Dinala ako sa bahay, tapos ay inareglo ni Ama ang lahat. Ang opisyal na kwento, aksidente sa kabayo. Si Marco, hindi kailanman binanggit. Binayaran ang mga nakakita. Binantaan ang mga nagdududa. Ang mga salita ni Mateo ay tumagos sa puso ni Lena. Ang kasinungalingan ay hindi lamang bumabalot sa kanya. Ito ay bumubulok sa kanya mula sa loob. Naramdaman niya ang matinding galit, hindi lamang para kay Mateo, kundi para sa kanyang sariling pamilya. Para sa lahat ng mga maliliit na tao na pinagsamantalahan ng mga tulad ni Don Gabriel. Kailangan natin ng ebidensya, Mateo. Sabi ni Lena, ang kanyang tinig ay matatag. Isang bagay na hindi nila maitatanggi. Sa loob ng ilang araw, naging mas aktibo si Lena sa paghahanap. Habang muling naglilinis sa silid-aklatan ni Don Gabriel, na kung saan ay tila hindi na binibisita ni Doña Cecilia, napansin niya ang isang maluwag na panel sa likod ng isang lumang estante ng libro. Sa likod nito ay naroon ang isang lihim na compartment. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis habang inabot niya ang isang selyadong sobre. Sa loob ay mayroong isang lumang litrato, isang malabong kuha mula sa malayo, na nagpapakita kay Mateo at Marco sa tabi ng kabayo bago ang insidente na may matinding pagtatalo sa pagitan nila. Si Marco ay tila nananakit. Kalakip nito ay isang sulat na gawa sa lumang papel, sulat kamay, mula sa isang nagngangalang Mang Tonyo, isang dating tagapag-alaga ng kabayo. Isinasaad sa sulat ang lahat ng kanyang nasaksihan. Ang pagtatalo, ang pagbagsak ni Mateo, ang pagdating ni Don Gabriel, at ang pagmamadaling pagtakpan ng katotohanan. Binanggit din ni Mang Tonyo na binayaran siya ng malaki upang manahimik, ngunit pinili niyang itago ang liham bilang kanyang siguro. Ang ebidensya ay nasa kamay na ni Lena. Ang hapagkainan ay tahimik, ngunit puno ng matinding tensyon. Si Doña Cecilia ay nakaupo sa dulo. Ang kanyang mukha ay pilit na kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay balisa. Si Lena at Mateo ay magkatabi. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Ito ang gabi ng katotohanan. Inay, nagsimula si Mateo. Ang kanyang tinig ay matatag. Walang bakas ng dating pighati. Kailangan nating pag-usapan ang nakaraan, ang aking aksidente, ang katotohanan. Nanigas ang mukha ni Doña Cecilia. Mateo, anak, alam mo ang nangyari. Isang malungkot na aksidente lamang sa kabayo. Hindi po. Mariing sagot ni Lena. Inilabas ang sulat at litrato. Hindi ito aksidente, Doña Cecilia. May nagtulak sa kanya at may nagtakip ng katotohanan. Alam ninyo po ba ito? Nang makita ni Doña Cecilia ang litrato at mabasa ang ilang salita sa sulat, namutla siya. Ang pilit niyang kapayapaan ay gumuho. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Lena, ano ito? Saan mo nakuha iyan? Nasa likod ng lihim na compartment ng Don. Tugon ni Lena. Ang kanyang boses ay hindi natinag. Mula po sa isang saksi, Doña Cecilia. Mula po sa isang taong hindi kayang manahimik habang patuloy na nabubuhay si Ginoong Mateo sa kasinungalingan. Humarap si Mateo sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati at galit. Inay, bakit? Bakit hinayaan ninyo? Alam ninyo, hindi ba? Alam ninyo na hindi ako nahulog sa kabayo ng mag-isa. Bakit ninyo ako hinayaan na mamuhay sa kasinungalingang ito sa loob ng maraming taon? Bakit? Ang mga salita ni Mateo ay parang patalim na humiwa sa puso ni Doña Cecilia. Unti-unti siyang nagsimulang manginig at sa wakas ay bumuhos ang kanyang mga luha, hindi na mapigilan. Ang matigas niyang maskara ay tuluyan ng gumuho. Inilalantad ang isang babaeng puno ng takot at pagsisisi. Anak, hikbi niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Patawarin mo ako, anak. Natakot ako. Pinagbantaan ako ng iyong ama. Kung ibubunyag ko ang katotohanan, sisirain niya ang ating pamilya.
mawawalan tayo ng lahat, ng kapangyarihan, ng reputasyon. At natakot ako na baka mawala ka sa akin. Inihagis niya ang kanyang sarili sa kanyang anak. Niyakap ito ng mahigpit. Ang kanyang mga hikbi ay bumabalot sa silid. Pero alam ko ang bahagi ng katotohanan. Alam kong may ginawa ang iyong ama para itago ang lahat. Pero hindi ko alam ang lahat ng detalye. Natatakot ako na magsalita. Tumingin si Doña Cecilia kay Lena. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng pagsisisi. Ang iyong ama, Mateo, bago siya mamatay, nagkaroon siya ng pagsisisi. Marahil, ito ang kanyang paraan upang magbayad utang. Ang ibinigay niya kay Lena, ang bahay at lupa. Hindi lang ito para sa pag-aalaga sa iyo. Ito ay isang pagtatangka na iwasto ang kanyang pagkakamali. Alam niyang may kinuha siya sa pamilya Reyes. Ito ay isang huling pagbabayad utang. Hindi ko alam ang lahat ng dahilan, Lena. Pero ngayon, nakikita ko ang lahat. Ang huling pahayag ni Doña Cecilia ay nagbigay ng isang malalim na pag-unawa sa puso ni Lena. Ang kasunduan na inakala niyang simpleng kaligtasan ay may mas malalim na kahulugan. Ito ay isang huling pagtatangka ng isang namatay na tao upang itama ang isang napakalaking pagkakamali, upang makahanap ng kapayapaan sa kanyang huling sandali. Ang Hacienda Paraiso, na dating sumisimbolo sa kasakiman at kasinungalingan, ay nagsimulang magbago sa isang lugar kung saan ang katotohanan at katarungan ay maaaring mamulaklak. Pinangungunahan ng apoy ng isang dalaga at ng isang binatang nabali ang kaluluwa, ngunit hindi ang pag-asa. Ang mga araw matapos ang pagbubunyag ay tila mga anino, ngunit ang bawat lumipas na sandali ay nagdadala ng bagong liwanag sa Hacienda Paraiso. Ang pagtatapat ni Doña Cecilia ay nagbunsod ng isang gulo sa loob ng pamilya de la Cruz. Nagpulong ang mga malalayong kamag-anak. Ang kanilang mga tinig ay nagbubulungan sa takot na masira ang kanilang pangalan, ang kanilang pinagkakautangan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nag-iisa si Mateo. Hindi ko hahayaan na mamuhay pa ang sinuman sa kasinungalingan. Matatag na sabi ni Mateo sa harap ng mga kamag-anak na nakaupo sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa kanila nang walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi ko hahayaan na ang pangalan ng Hacienda Paraiso ay patuloy na balutin ng kahihiyan at pandaraya. Sa tabi niya ay naroon si Lena, tahimik ngunit puno ng suporta. Sa likod naman niya, sa isang sulok, nakatayo si Doña Cecilia. Ang kanyang tindig ay tuwid, ngunit hindi na mayabang. Tila handang tanggapin ang anumang batikos. Nagdesisyon si Mateo na hindi niya idedemanda si Marco, ang anak ni Gobernador Ramirez. Ang pagganti ay hindi magbibigay ng lunas sa kanyang kaluluwa. Sa halip, sa isang pampublikong pahayag na inilathala sa mga lokal na pahayagan, ipinaabot niya ang buong katotohanan ng kanyang aksidente. Ang pagtatangka sa sapilitang kasal, ang pagtakas, ang pagtatalo kay Marco, at ang pagsasabuatan ng kanyang yumaong ama. Hiniling niya kay Gobernador Ramirez ang isang pampublikong paghingi ng tawad mula sa kanyang anak at ang pagtatatag ng isang pondo upang tulungan ang mga pamilyang biktima ng hindi makatarungang transaksyon sa lupa sa rehiyon. Ang kanyang desisyon ay isang pagpapakita ng tunay na lakas, isang paghahanap ng katarungan na higit pa sa kanyang sariling kapakanan. Hindi lang ito tungkol sa akin, Lena, sabi ni Mateo isang hapon habang nakatanaw sila sa malawak na bukirin. Tungkol ito sa lahat ng katulad mo, ng pamilya mo, na biktima ng kapangyarihan. Katuwang si Lena, sinimulan ni Mateo ang malaking pagbabago sa Hacienda Paraiso. Binago nila ang mga paraan ng pagsasaka. Inabandona ang mga lumang gawi na nagpahirap sa lupa at sa mga manggagawa, at pinalitan ito ng isang sustainable farming model. Ang isang malaking bahagi ng lupa ay ibinalik sa mga pamilya ng mga dating kasama. Kasama na ang pamilya ni Lena.
Nagtatag sila ng mga kooperatiba para sa mga magsasaka, nagbigay ng edukasyon at suporta sa teknolohiya, at naglunsad ng mga programang pangkomunidad para sa kabataan. Ang hasyenda, na dati simbolo ng katiwalian, ay nagsimulang maging isang tanglaw ng pag-asa. Para kay Lena, ang proseso ng pagkuha ng katarungan para sa kanyang pamilya ay naging isang daan sa pagtuklas ng kanyang tunay na layunin. Sa tulong ni Mateo at Doña Cecilia, na panumbalik ang legal na pagmamay-ari ng kanilang pamilya sa dating lupa. Ngunit sa halip na umalis at bumalik sa dating baryo, isang desisyon ang ginawa ni Lena na nagpabago sa lahat. "Hindi po ako aalis, Mateo," sabi niya isang umaga habang nag-aalmusal sila. "Hindi na ito ang aking laban lang. Ito ay sa ating lahat. Gusto kong makita na ang lupang ito na pinaghihirapan ng aking mga ninuno ay maging isang lugar kung saan ang bawat isa ay may karapatan, may boses. Gusto kong tulungan kang buuin ang bagong paraiso." Ang mga mata ni Mateo ay nagliwanag. Ang pagmamahal na matagal niyang pinipigilan ay lumabas. Nakita niya kay Lena hindi lamang ang babaeng nagdala ng katotohanan sa kanyang buhay, kundi ang babaeng magiging kasama niya sa pagbuo ng isang mas mabuting kinabukasan. Ang pisikal na paggaling ni Mateo ay mabagal, ngunit unti-unti. Sinimulan niya ang mas masinsinang physical therapy, at sa bawat maliit na pag-unlad, nakita ni Lena ang pagkabuhay muli ng isang kaluluwang matagal nang natutulog. Ang kanyang isip ay naging matalas, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Ang kanyang pagmamahal kay Lena ay naging pinakamalakas na panggalingan ng kanyang lakas. Isang hapon, sa paglubog ng araw sa mga ginintuang bukirin ng palay, dinala ni Lena si Mateo sa isang liblib na bahagi ng hasyenda. Ang hangin ay sariwa at ang huni ng mga ibon ay nagsisilbing matamis na himig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na si Lena ang nagtutulak ng kanyang wheelchair. Sa tulong ng kanyang sariling mga kamay at braso, dahan-dahan niyang inusad ang kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay pawisan, ngunit puno ng matinding determinasyon. Nang makarating sila sa gitna ng bukirin, huminto siya sa tabi ni Lena. Hinawakan niya ang kamay ni Lena. Ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa balat nito. Ang mga salita ay hindi na kailangan. Ang init ng kanilang mga kamay, ang mga tingin na kanilang pinagpapalitan, ay sapat na upang sabihin ang lahat ng hindi pa nasasabi. Ang katahimikan ay puno ng pangako. "Salamat, Lena." Bulong ni Mateo, ang kanyang tinig ay puno ng matinding emosyon. "Dahil sa iyo, nakalaya ako. Hindi lang sa kasinungalingan, kundi sa sarili kong pagkakakulong. Dahil sa iyo, natututunan kong magmahal muli. At dahil sa iyo, mayroon na akong bagong dahilan upang mabuhay." Ngumiti si Lena. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. "Salamat din sa iyo, Mateo. Dahil sa iyo, natagpuan ko ang aking lugar, ang aking pamilya, at ang aking pagmamahal." Kinabukasan, habang sumisikat ang araw sa Hacienda Paraiso, nakatayo sina Lena at Mateo sa balkonahe ng mansyon. Sa tabi nila si Doña Cecilia. Ang dating matigas na ekspresyon ng Doña ay napalitan ng isang mapayapang ngiti. Ang kanyang mga mata ay nanonood sa mga kasama oings-om na naghahanda para sa araw, ang mga batang naglalaro sa ilalim ng mga puno, at ang mga bukirin na ngayon ay masigla at buhay. Ang Hacienda Paraiso ay hindi na lamang isang lupain. Ito ay naging simbolo ng isang bagong simula. Isang lugar kung saan ang katarungan ay nakabuo ng bagong buhay at ang pagmamahal ay umusbong mula sa abo ng nakaraan. Ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng katotohanan, kundi tungkol sa pagbuo ng isang komunidad na may pag-asa, kung saan ang bawat isa ay may puwang at boses, sa ilalim ng isang bagong araw na puno ng pagpapatawad at pagmamahalan.